Hands up! Praise God kasi first time ko rito sa youth camp, naranasan. Super saya ng mga activities, super saya ng mga naging devotion namin kasama ko yung mga ka-tent ko. And actually, nakita ko rin si Lord kung paano siya naghari sa buhay ko, no? Sa pinakamalalim na paraan sa pamamagitan ng banner niyo. Makilala niyo siya ng malalim as a Redeemer. Makilala niyo siya ng malalim as the Lord God Almighty, as your righteousness, as your friend and shepherd, as your peace, and as your banner. Siguro po yung pinaka-memorable sa akin na nangyari is yung parade po. Kasi parang first time po natin na lumabas na, alam niyo po yun, yung parang nagse-celebrate talaga ng celebration po sa youth camp. So parang sa akin po, doon parang masakita ko po lalo na energetic and active po yung mga kabataan, lalo na pagdating sa about kay Lord, and mas lalo pong parang nag-alab yung mga damdamin ng bawat isa po pagdating sa pananampalataya po. Lagi yung tatandaan sa buhay, itataas nyo lang yung bandera ng Panginoon, magtatagumpay kayo. Kung paano gumawa kayo ng banner today, sinisimbolize niya na sa anumang labanan, tatayo ako, kasama kita. Lalaban ako, kasama ka. Ikaw ang magiging Redeemer ko, ikaw ang magiging God Almighty ko na taga-provide, sandigan ko, parang bundok, kalasag. Ikaw ang righteousness ko, ano may bato sa akin ng kaaway? Kahit sabihin niya, ganyan ka naman, mahina ka. Hindi. Pagkat ikaw ang righteousness ko, ikaw ang aking kaibigan, ikaw ang aking shepherd, mabuting pastol, hindi mo ko iiwan. Sa valley, taas man ng bundok, kasama mo ko. Lord, pag may digmaan, ikaw ang aking kapayapaan. Sa patang kapayapaan, hindi ako matitinag. At lagi kong itatayo yung bandila mo, bandila ni Jesus. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Hari. Yun yung dapat na maging attitude natin sa Panginoon. Kailangan na kaibigan, kay Jesus mo na matatagpuan. Kailangan ba ng kapayapaan, kay Jesus mo na matatagpuan. Madami po akong bagong na-experience at madami po akong naka-interact ng mga tao. Natutunan ko po na laging i-prioritize si Jesus at kapag mag-make ako ng decisions, dapat po nasa isip ko siya lagi. Masaya kasi new experience and madami pong natutunan eh. Pero yung mga experience ko po, syempre mahirap po kasi yung cellphone ko po wala. Parang wala rin pong TV kaya ang hirap pong i-entertain. Kaya kami na lang po yung nag-entertain sa sarili namin doon. Tapos yung mahirap din kasi yung pagligo namin, may schedule. Yung 5 dapat kami gising pero 4:30 gising na kami kasi yung iba kagabi di pa rin naliligo. Tapos yung mga natutunan ko, syempre maging obedience. Syempre nag-improve din yung pagiging social namin doon. Siyempre, natutunan namin na dapat si Jesus yung naghahari sa amin. Sa pinakamatinding impression sa puso ko na ibinaon ng Diyos, kaya laging buka bibig ko, God's will. I thank the Savior, I thank God. Ang gesture ng pagpapatong corona ay isang kilos ng pag-aangkon, mana at relasyon sa Diyos. Ang mga corona ay simbolo ng tagumpay at katwiran. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise.
Ako at sa bulwagang ito at sa buong mundo ay aking idinideklara na si Jesus ng aking tagapagligtas, Panginoon at Haring ganap sa aking buhay. Ako ay naligtas sa biyaya at habag ng Panginoon at inaring ganap sa pamilya ng Diyos. Ako'y hindi na pag-aari ni Satanas na kaaway, kundi tagapagmana ng ganap na kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ang aking sandigan at katagumpayan. Amen. Madidescribe ko po siya sa sa kape sa umaga. Kung ba't ko po siya may describe sa kape sa umaga? Dahil po, di ba, pagkagising mo lang po, iniisip mo, di ko magalaw ang katawan ko. Pero pag nagkape ka po, parang bigla kang nabuhayan. Ganun po, i-describe ko po siya sa kape. Dahil po nung pumunta po ako dito, is kakabalik ko lang po nung church nun. Then, nung sa youth camp po, ang dami pong aral eh. Marami po ako natutunan. Yung sa salita po ng Diyos, mayroon po siyang obedience. Yung po doon po sa libro. And yung kapag naghari talaga si God sa'yo, mararamdaman mo na may apoy. Ganun po. There's nothing to fear now, for I am safe with you. To keep the pardon, you must keep the fellowship. So, huwag mong i-give up ang iyong kapatid sa Panginoon. The battle belongs to you. Pinaka natutunan ko naman po, siguro po yung makasama po yung kapwa po ba na kabataan. Kumbaga maka-interact sila ng maayos, ng kaparehas mo na nananampalataya po, and mag-fellowship. And if you are for me, who can be against me? Ayun po yung pinaka parang importante sa akin pagdating po sa pagpapaganda po ng devotion ko pagdating kay Lord. So ayun lang po. Oh, for you. When all I see are the exits, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Yung naging experience ko po sa youth camp is masaya po, tas marami po akong nakabanding and naging kaibigan. And yung natutunan ko po, lalo na po sa devotion, is yung pananatili po kay God. And pagtitiwala po sa mga gawa niya, dahil po lahat posible sa Kanya. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before. Masaya po kasi nga po, natuto po ako makipaghalubilo sa mga kapwa ko po Christian, and marami po akong natutunan. Isa na rin po dun yung dapat po palagi po tayong nagsisimba dahil dun po nabibuild yung po natin, yung faith po natin sa Lord. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, and I'll see through the night. Oh God, the battle belongs. The secret of success belongs to God. Battle belongs to you.
So yung mga experience namin, share ko lang. Noong una pa lang, naiinitan na kami kasi sobrang init nga ng panahon. Tapos ako ay na-allergy na dahil sa alikabok. Pero praise God kasi nakayanan naman. Tapos gumaling naman din kaagad. And after nun, yung experience ko sa pagligo-ligo namin, super hassle. Ano pa kami, maalis taya pa kung sino mauunang grupo yung maliligo sa CR. Kaya yung iba, late na natulog dahil gabi na rin yung mga nakaligo yung iba. Tapos super sikip din ng CR. Pero naniniwala ko maayos din sa next year. Tapos, experience sa pagtulog. Bago kami natulog, nag-devotion muna kami, nag-pray muna kami kay Lord na protection at guidance din sa aming pagtulog. And pinagpapasalamat namin si Lord nung unang day kasi maraming activities na nangyari, maraming session na may natutunan kami sa mga itinuro ni Lord sa atin. Experience ko din sa pagtulog, sobrang hirap matulog kasi pag malikot talaga yung katabi mo ate. Pati ko magigising ka, malibungatan ka. Pero sabi nga, okay lang yun. At least, masaya kasi kasama ko sila matulog, no? And then, ayun, sa pangalawang date, puro activities ulit. Pero kumbaga yung pinaka-overall na topic in this youth camp is obedience, no? So, mahalaga rin yung pagsunod kay Lord. Mahalaga rin yung pagsunod sa ating mga magulang, ganyan. And yung mga palaro din ni Ate Kate, super saya sa Family Feud ba yun? Tapos yung awarding kami nanalo, Grand Slam, 3 times champion. Galing natin Ate Ana. Ang galing natin mga kagrupo. So yun, thank you ate. Of Jesus. This will be our last question para sa Lord. Yung bawat corona na meron kayo kayong mamimili. Iaalay mo ba yun sa Diyos? O gusto mo ikaw lang ang magsusunod? Mamili tayo. Ano ba pipiliin natin, yung altar ng Diyos kung saan tayo pwedeng sumamba o umupo sa paanan niya? O yung stage ng buhay na tayo yung nakikita ng tao? Kung paano yung crown nagsisimbolize ng ating decision na, Lord, simula ngayon, ikaw ang Diyos na susundin ko. I will obey, Lord. Mag-obey ako sa iyong salita. Pag yun ang pinili nyo, ito yung altar, pwede nyo i-offer dito yung crown. Pero kung pinipili nyo, ako pa rin yung hari ng buhay ko, pwede nyo iuwi na yung crown. So kayo mamili, sino ang hari? Sino ang hari sa buhay mo? Ikaw pa rin ba? O si Jesus? Maghari ka, Jesus! Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko! Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Maghari ka Jesus sa buhay ko. Maghari ka, Jesus, sa buhay ko. Ikaw ang masunod, ikaw ang maghari sa buhay ko. Tandaan niyo lang. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran,
I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm Down, now I'm up like a seesaw. When I'm on a beat like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack in the Beanstalk. Jumped off quick.